Okay, magandang umaga po sa bawat isa, sa mga aming kababayan na narito. Bagamat busy ay mabuti po yung Panginoon sa ating buhay. Sabi nga, lahat ng mga bagay ay mula sa Panginoon at ang kabutihan ng Panginoon kahit na anuman yung ating mga bagay na kalalagayan, nandyan yung biyaya ng Panginoon. Tayo ay humihinga, tayo ay may kalakasan pa, tayo ay mga nakakaranas ng biyaya ng Panginoon. Ngunit sa kabila ng ganong ating kalalagayan, alam ng Diyos na meron din tayong mga kapighatian na dinaranas, anuman yung kabigatan, sakit, karamdaman na ating naranasan. Alam yan ng Panginoon, kaya nga po ang Panginoon ay mayroong panawagan po sa bawat isa sa atin, gaya po ng kanyang mga salita na sabi po dito sa Revelation 3:20, ang Panginoon Diyos ay kumakatok sa ating mga puso na kung sino man ang magbukas ay papasok siya na makakasama mo siya at makakasama kanya. So, sa ganun pong mga panawagan ng Panginoon, pansinin po natin mabuti bakit na nanawagan ang Panginoon. Sapagkat sabi ko nga kanina, ano man yung kabigatan, kapighatian na ating nararanasan sa ating mga buhay ay alam ng Diyos yung ating kalalagayan. Kaya tayo tinatawag ng Panginoon dahil gusto niya tayong tulungan. Kaya ikaw yung kaibigan, ano man yung mga bagay na iyong naranasan sa mga oras na ito, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Ito ay maikli lamang na pagbabahagi ng salita ng Diyos na kung saan marahil ikaw nagtatanong ka ano yung iyong gagawin sa kabila ng kabigatan, mga problema sa iyong buhay. Ang sabi po dito sa Acts 31, ang sabi ng isang nagtanong doon kay Pedro, ang sabi niya ay manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. So, yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung tayo lamang ay mananampalataya sa Panginoon, sabi nga tayo ay makakaranas ng kaligtasan. Bakit tayo makakaranas ng kaligtasan? Sapagkat sinabi rin po ng Biblia mula kay Eva at kay Adan nung magkasala. Sabi po dito sa Romans 3:10-3:23, lahat tayo nagkasala at walang karapat-dapat sa Panginoon. Kung tayo makasalanan, ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, bagamat sinabi ng ganun, sinabi rin naman na ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa mga sasampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, wag mong palampasin ang pagkakataong ito. Busy ka man, ano man yung ating kaabalahan sa buhay, pare-pareho lang tayong busy. So, pare-pareho lang tayong katulad nyo rin kami, naghahanap buhay din kami, ngunit ano yung aming natutunan? Bakit namin ito ginagawa ng libre? Dahil katulad ko po noon, ako rin po ay trabaho mula linggo hanggang linggo. Sabi nga, walang sinasayang na oras. Time is gold. Ganyan po tayo para lamang kumita para sa pamilya. Ngunit, dumating po doon sa point na malungkot yung aking buhay, walang pag-asa, walang patutunguhan. Dumating doon sa point na 3 araw, 3 gabi, hindi ako kumakain dahil ayun nga, sa kabila ng aking pagsusumikap ay parang walang saysay yung buhay, parang walang kabuluhan at mauwi rin ito sa kamatayan. So, pagamat gano'n, nagpatuloy yung buhay, ay nagpapasalamat nga ako katulad nito. Ako po'y naabot noon, 2004, nabigyan lang din ako ng babasahin na yung aming pinamimigay at doon po, nagsimula na dumalaw ko sa gawain na yun. Kinilos ng Diyos yung aking buhay, ako'y pinalaya sa mga bisyo, sa paninigarilyo, pag-iinom, sa mga maling gawain, sapagkat ang mga bagay na yun ay di po pala kalooban ng Diyos. Ako'y nakaranas din ng kagalingan mula sa Panginoon. Kaibigan, itong sinasabi ko na ito ay hindi upang ipahiya yung aming sarili, kundi sinasabi namin ito dahil totoong kami ay nakalaya sa mga ganung mga bagay na maling gawain. At ito ay pwede mo ring maranasan sa iyong buhay sa tulong ng Panginoon. Sa tulong lamang ng Panginoon, sapagkat sabi nga, di ba mayroong kanta, sabi, gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit nakanta yung, nakompose yung kanta na yan? Kasi hindi nga po natin kaya sa atin lamang sarili.
magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Kaya po kung pagbibigyan lamang natin ang panawagan ng Panginoon na sabi nga siya'y kumakatok sa ating mga puso, kaibigan, ang laban ng buhay hindi mo na susuluhin. Ang laban ng buhay magiging kasama mo, katuwang mo ang Diyos. Subukan mo ang Panginoon, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Kaya ikaw yan, kaibigan, nais mo ding maranasan yung mga bagay na ito na naranasan ng bawat isa sa amin, na kung saan kami ay grupo ng mga lalaki at babae na karanas ng pagbabago ng buhay, ng kagalingan. Gusto mo rin yung mga ganitong bagay, nais kitang ipanalangin. Nais kitang i-guide sa isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sapagkat nung nangaral ang Panginoong Hesus, ito yung kanyang unang sinabi. Sabi niya, pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. So kung dumating ang Panginoon na tayo ay hindi nakapabuhay sa kalooban ng Diyos, bagamat binigay na sa atin yung kaligtasan, tayo binayaran na yung ating mga kasalanan, hindi yun absolute, kaibigan. Ang kailangan mo rin ay umaksyon ka. Sabi nga, time is pay the price. Kailangan mong tumugon, kailangan mong gumawa din para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kaya nga, kaibigan, ikaw yan, pwede ka tumigil sandali, nais kitang i-guide sa isang panalangin. Panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon na kung saan dito nagsimula na ayusin ng Panginoon yung aming mga buhay at makaranas ng kagalingan sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon. Kaya kaibigan, uumpisahan ko na yung panalangin. Gawin mo ang panalangin na ito. Ito ay makapangyarihang panalangin na kung saan tayo mananalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon upang makuha natin yung atensyon ng Diyos. Sapagkat kung sa tao po, dahil nga po sa ating mga kaabalahan ay mahirap makuha yung ating atensyon. Dahil nga po tayo may mga ginagawa. Ngunit ang Panginoon kaya, paano makuha yung atensyon ng Panginoon? Alam niyo po, ang Panginoon ay busy, hindi lang sa ating sarili, sa ating buhay, ngunit sa buong daigdig. Lahat ng mga bagay ay kanyang, meron siyang koneksyon, meron siyang biyayang binibigay. Ngunit, paano nagagawa ng Panginoon yun? Sa kabila ng tayo ngayon ay tatawag sa Panginoon, ay makukuha pa rin natin yung atensyon ng Panginoon. Kaya kaibigan, ikaw yan, Brad, mananalangin po tayo. Pwede nyo sabayan ang panalangin na ito, panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, pagsisisi at pagtanggap upang makuha natin yung atensyon ng Panginoon. Sige po, uumpisahan ko na. Ikaw yan, nandiyan ka, napapakinggan mo yung pampalakas tinig na ito, kaibigan. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga bagay na ito. Mararanasan mo ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa buhay mo at matutuntun mo yung tunay na layunin ng buhay na ito, hindi lang sa kamatayan, kundi patungo doon sa buhay na nais ibigay ng Diyos. Sige po, uumpisahan ko na po yung panalangin. Ganito po yung panalangin. Panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sabayan niyo po ako. O Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagbabayad sa aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo po ako sa lahat kong kasalanan at tulungan mo po ako na makatupad sa iyong kalooban. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng buhay kong ito. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian diyan sa langit. Panginoon, alalahanin mo rin po ang buo kong pamilya. Abutin mo ng iyong pagliligtas. Ito po yung aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So congratulations, kaibigan. Ang sabi nga po, ang salita ng Panginoon, John 1:12, ang sino man sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya siya ng karapatan na maging anak. Yan pong panalangin na yan ay pagtanggap at tayo ay pinapaging anak ng Diyos. Kung tayo ay pinapaging anak, di po ba yung anak ang magmamana ng lahat ng mga bagay na nasa kanyang magulang? At ganun din, tayo pinapaging anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana
ng kaharian, ng pagliligtas ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya kaibigan, walang bahala ang mga bagay na ito, kaya namin ito ay ginagawa. Ito'y higit pa sa buhay, ito'y higit sa kayamanan, sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, matanggap mo man ang lahat ng kayamanan sa mundo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, walang saysay ang buhay. Ngunit kung simple lang, natanggap mo ang kaligtasan, congratulations sa iyo at pagpalain ka ng Panginoon. Salamat minsan pa kaibigan, pakinggan mo ang sasabihin pa ng aking kasama at salamat sa iyong pakikinig. God bless, pagpalain kayo ng Panginoon. Muli mga kaibigan, isang magandang umaga.